Mary, ngunit isang mahirap na bata na nakilala ko pagkatapos ng isang pagsamba ang nagtanong sa akin, maganda lang ba ang pananalita mo o mahal mo rin talaga? Ang pariralang iyon ay mas sumakit sa akin, kaysa sa anumang pampublikong kritisismo. Ito ay parang espada na nagpahayag, marami akong dahon, ngunit maliit na bunga. Mula sa araw na yon, nagdesisyon akong sukatin ang aking ministeryo, hindi sa mga entablado, kundi sa aking kakayahang maglingkod sa lihim. Ang pagbabagong iyon ay masakit, ngunit nagpapalaya. At tingnan mo kung gaano ito napapanahon. Isipin mo kung ilang pampublikong figura, leader, o sikat na tao ang nagkaroon ng lahat, katanyagan, kayamanan, impluensya. Ngunit ang kanilang buhay ay gumuho sa mga eskandalo at bisyo dahil kulang sa bunga. Mayroon silang nagminining na dahon, ngunit wala silang sinusuportahan. Ngayon ihambing mo iyan sa isang tulad ni Mother Teresa ng Calcutta, na hindi kailanman naghanap ng entablado, ngunit naglingkod sa mga nakalimutan. Walang malaking panlabas na anyo, ngunit may bunga na nagpakain sa milyon-milyon. Ipinapakita nito ang matinding pagkakaiba sa pagitan ng resulta at bunga. Ang resulta ay maaaring manipulahin, ang bunga ay ipinanganak lamang mula sa pananatili sa puno ng ubas. At ikaw? Hindi ba totoo na madalas kang naghahanap ng pagkilala sa halip na pagbabago? Mas gusto mong panatilihin ang isang imahe sa halip na isang esensya. Ilang beses mo nang nahuli ang sarili mong nag-aalala sa kung ano ang iniisip ng mga tao tungkol sa iyo, ngunit kinalimutan mo na itanong sa sarili mo kung ano ang nakikita ng Ama sa iyo. Kinukumpirma pa ng agham ang laging sinasabi ng Ebanghelyo. Ipinapakita ng mga pag-aaral tungkol sa kagalingan na ang mga taong naglinang ng mga kabutihan tulad ng pasasalamat, pagpapatawad, at kahabagan, malinaw na bunga ng espiritu, ay nabubuhay ng mas kontento at may mas maraming emosyonal na katatagan kaysa sa mga humahabol lamang sa status at panlabas na tabumpay. Sinusukat ng mundo ang dahon, sinusukat ng langit ang bunga.